Mukhang pati si Harry Roque ay nabanas din ata dito kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil hindi sinabayan ni Digong ang pautot na pulveronic video. So alam nyo naman ho na itong si Harry Roque ay sumabay dito sa trending na pinauso ni Maharlika na meron daw ho itong video na nagpupulveron si Pangulong PBBM at itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Meron hong comment itong si Harry Roque na kung totoo man daw ho yun, ito daw ho ay betrayal of public trust. Ito yung video nga guys, oh, panood ko sa inyo. Lang. Ano ang implikasyon niyan sa pagiging presidente? Ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. See? Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat po ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust, kaya po sinama yan sa Amerika at dito sa Pilipinas. Gaya lang naman tayo sa Amerika talaga. Yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas, hindi siya ang lalabag ng batas. Okay? Nag-gets nyo yung point ni Harry Roque, diba? So, kahit hindi niya naman totally sinabi na pwedeng ipa-impeach si Pangulong PBBM, pero ang sabi niya sa kanyang video, may possibility na pwedeng maging grounds for impeachment itong paggamit ng, pulburon ni Pangulong PBBM because that is a betrayal of public trust ko, no? So, anyway, yung totoo lang ha, huwag tayong magpakaplastikan dito. Sino nga ba yung totoong merong betrayal of public trust? Ha? Si Pangulong PBBM ba na wala kayong nakita ang video pero mandami yung sinasabi na nagpupulburon? O si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humigit kumulang 30,000 people were killed during the drug campaign. Yung iba dyan mga inosente. Unang grounds yun for betrayal of public trust na dapat sana siya yung nagtatanggol sa ating mga mamamayang Pilipino to serve and protect because he is a public servant. He meant to serve the public pero hinayaan niya yung mga inosenteng tao na maghantusay dyan sa kalye na dumaratay ang kanilang mga dugo dahil sa palpak na drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung pakikipagpuntsaba nila dito sa China. See, habang tayo naghihirap sa pangingisda, habang tayo nagtatago sa sarili nating bansa, 'di ba parang sabi na nga ng mga mangingisda, nagnanakaw kami sa sarili naming bayan kasi hindi sila nakakapangisda ng maayos. Yung pakikipagkuntsabahan nyo sa China, that is a betrayal of public trust also. 'Di ba? Sarili nyong bayan, nilalaglag nyo sa mga tsekwa. Isa pang betrayal of public trust, yung perang inutang na trilyon-trilyon na naiwan dito sa bansang Pilipinas na hindi naman nagamit ng mamamayang Pilipino, that is a betrayal of public trust also. Diba? At ano yung pinakamalalang betrayal of public trust dito? Yung revelation ni Las Cañas. Anong sabi ni Las Cañas? Meron daw hong 3 shabu factory itong si former President Rodrigo Roa Duterte. See? According to Las Cañas yan, ha? Diba? Whether it is true or not, pero kung totoo man yan, it is a betrayal of public trust na supposedly, di ba, ikaw yung nagtatanggol sa ating bayan para puksain itong mga masasamang elemento ng ating bayan. Di ba? Tapos malalaman namin, meron ka palang shabu factory na ang ginawa nyo pinaka-front lang, yung sardines. Na kunyari, ang laman nun, mga mega sardines, pero ang totoo, mga shabu.
See? That is a betrayal of public trust. Now, anyway, going back sa ating topic, 'di ba? Mukhang nabanas itong si Harry Roque dahil hindi sinabayan ni Digong itong pulboronic video. Kasi ano yung sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, hindi yan totoo. Kung totoo man yan, dapat noon pa nilabas na. Ito yung video, guys, panood ko sa inyo. Siyempre, mas maganda na meron tayong reference, no? Hindi yung alam maharli ka na puro lang yaw-yaw, puro lang kuda, pero wala man referensya, pagmamarites lang. Hindi tayo ganun. As a vlogger kasi, as a influencer, trabaho ko na educate yung mga viewers ko, dalhin ko sila sa tamang landas. Hindi di porket sa may galit ako sa isang politiko, ay ang gagawin ko, magkikreate ako ng black propaganda kasi hindi deserve ng mamamayang Pilipino na makarinig ng fake news or mga malicious posts or something else. Kasi as a influencer, trabaho ko din na educate ng tama yung mga viewers ko. Hindi lang ako basta-basta influencer, guys. 'Di ba? Sama-sama tayong nakikipaglaban sa katotohanan. Anyway, ito yung video ni former President Rodrigo Roa Duterte na mukhang nabanas si Harry Roque kasi hindi sumabay sa trending na pulboronic video itong si Digong, kahit pa sabi ni former President Digong na meron daw isang presidente na nagko-cocaine. Umiba yung tono. So, something fishy nga eh. Anyway, panoodin natin. Ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that hindi lang leader, leader dito, karaming mayor dito nagpo-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Okay. Kung totoo mga video, tama lang na dapat noon pa yan lumabas kasi that is a controversial. 'Di ba? Nung panahon pa dapat ng eleksyon, dapat nilabas na yan. Kung totoo man na mayroong nagkukukuin itong si Pangulong PBBM. At beside guys, noong panahon ng eleksyon, nauso na yan yung pulburo na yan kasi si Digong mismo ang pasimuno na mayroong isang presidente ang nagkukukin. Pero nang ginawa ni Pangulong PBBM, nagpa-drug test. At yung result, negative. See? Ganyan ho katapang ang ating presidente. But anyway, dahil nga sinabayan ni Harry Roque itong trending na pulboronic video, bakit hindi ka mag-public apology to our president? 'Di ba? Mag-public apology ka. Pinangaralanan mo ang ating Pangulo, binasahan mo ng batas. Tapos malalaman namin na hanggang ngayon, up to this moment, hindi pa din nag-i-exist yung pulboronic video na yan. Dapat mag-public apology ka, Harry Roque. 'Di ba? Nakakahiya. Kasi guys, kahit anong gawin natin guys, balik na rin man yung mundo, si Harry Roque, maka-Duterte yan. In the first video niya, sinabi niya na ang kanyang pamilya ay anti-Marcos talaga. So what do we expect? Hindi yan magpa-public apology, hindi yan magsusorry at magmamatigas yan. Anyway, now, ano yung feelings ngayon ni Harry Roque? I feel na parang guilty or nababanas itong si Harry Roque kay former President Rodrigo Roa Duterte because, hindi niya sinabayan yung trending na pulboronic video. Ito kasing si Harry Roque, may masabi lang. 'Di ba? May masabi lang. Kakabanas. Anyway, yun lamang ho guys. Kung may dadagdag ako
Kung magpapautot man kayo ng video ng mga pulboronic video na yan, guys, huwag nyo nang sabayan. Kasi as long as wala kayong ebidensya nakikita, useless lang yung pagbubunga nyo. Kawawa lang yung mga viewers na nakikinig sa inyo. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.